Hindi na ganun nga ang gobyerno, Adre. Ang gobyerno dapat palit-palit. Hindi ganyan ang gobyerno, pare. Kunwari lang, Adre. Di ko alam kung ano yung Adre. Parang Dre. Ang gobyerno, palit-palit. Huwag mong suluhin. Kaya nga may eleksyon para kung ayaw ng tao sa iyo, mapalitan ka. Swapang, in short, sinasabi ni huwag kang swapang sa kapangyarihan. Nalulod kayo sa kapangyarihan eh. Hayaan nyo ang taong bayan magdesisyon kung kayo ay dapat manatili o hindi. May eleksyon eh. Respetuhin ang konstitusyon. Respetuhin ang eleksyon. Huwag swapang. Tao magdidesisyon. So, do not with the Constitution because it would mean only trouble for our country. We're okay. Wala tayong problema. Sa ngayon, wala talaga. Huwag ninyong umpisahan kasi wala kayong every election, every president ang pumapasok sa ulo is to change the Constitution. For what? Alam mo kung bakit? Gusto lang to open as para ma-elect sila or ma-perpetuate or bawat presidente. Read between the lines. Bawat presidente. Extension of terms. Walang ganunan. Demokrasya to eh. The Philippines is a democratic state. It provides for an election for an orderly change of government from time to time. It's a cleansing process. If the people cannot stomach your idiotic or maybe... Kilala namin sinapatunguhan nito si Tatay Digong eh. Yung hindi ka masikmura, yung ka-idiotic mo, yung kaswapang mo sa kapangyarihan. Alam namin kung sino yan eh. Di ba, no? Pero malamang kayo rin alam nyo. Tingin ko obvious naman eh. Kahit hindi niya diniretso dyan. Dahil si diniretso sa amin. Kahit hindi diretsuhin, sino ba yan gahaman sa kapangyarihan na idiot na ayaw nang bumaba? Kayo nang sus na. I think it's a public knowledge. Mediocre performance. Hindi maghanap ang tao na bright at saka marunong. Huwag tayong pumasok dyan sa mga gano'n. Wala na kayong maisip every term of a new... Nahinto na naman ba SMNI? Kaya siguro nahinto na naman ulit ang SMNI. O sabi dito, hinito ulit. But anyway, hindi nyo mahihinto. Alam mo, pagka binusalan mo ang isang tao, lalong lumalala. Kita nyo, binusalan ang SMNI at si Tatay Digong, tumaas ang rating niya nung time na suspended ang SMNI at walang gikan sa masa. Bakit? Lalong maraming nagsasalita in behalf of Tatay Digong. Tingin niyo, kahit sarahan mo SMNI, sa tingin mo hindi yan magsasalita kay Banat Bay? Hindi realistic. Sarahan mo si Banat Bay, tingin mo hindi yan magsasalita sa ibang vloggers? Kahit yariin nyo pa si Tatay Digong, tingin nyo hindi mag-aal sa taong bayan? Lalo maraming magsasalita. Handaan ninyo, kadalasan yan ang nangyayari. Pag ang lupa, diniligan mo ng dugo, lalong maraming nagsasalita. Lalong nag-aalsa ang taong bayan. Don't ever forget that. Kaya dapat, kung gusto ninyo may busal ang bibig ng mga kumukontra sa inyo, ang paraan ay hindi patahimikin sila. Ang paraan ay gumawa kayo ng maganda para mahalin kayo ng taong bayan. Ang kanilang pagmamahal ay organic. Hindi yung pinatatahimik nyo, sinasarahan nyo, sinususpindi ninyo, nidadali ninyo kung ano-ano. President, nandiyan papasok talaga yung constitutional change. For what?
para na maggulo. Sabi ko nga, huwag ninyong personalin itong gobyerno. Hindi ito monarchy na pag namatay ka, ipasok mo yung anak mo, pati pinsan mo. Pag namatay kayo, pasok mo yung anak. Kayo na, ilagay nyo dito, sino pinatutunguhan ni PRRD. Palagay ko, alam nyo naman, pero nabanggit sa atin niya, pero ulit. Ang gobyerno, wag nyong suluhin, hindi ito monarchy. Hindi ito parang yung mga hari, reyna, ika nga na pag namatay ka, ipasa mo sa anak mo. Ulit. Napaka-importante niyan, ha? Constitutional change. For what? Para na maggulo. Sabi ko nga, huwag ninyong personalin itong gobyerno. Hindi ito monarchy. Na pag namatay ka, ipasok mo yung anak mo. Pasa mo sa anak mo. Pati pinsan mo. Pinsan. Pati kapatid mo sa labas. Ako, yun na matindi. Sino tong kapatid sa labas? Sino yung kapatid sa labas? Pati kapatid sa labas, ipasok. Itong gobyerno na ito, para sa matitinong Pilipino. Nako. Yung mga ugok dyan, may umpisahan niyang gano'n. Sino, Tatay Dig, sino po yung sino yung ugok? Sino yung idiotic? Senator Amy? Kapatid hindi naman kapatid ba sa labas yun? Maguguluhan na tayo dyan. Magkagulo lang. Baka akalain ninyo, gusto ninyo. Remember na marami tayong sektor. Si FLM? Nabuhay pa yung animal na yun? Hindi yun na. Wala yung binatbat sa politika. May sektor tayo sa government officials, employees. Ganda no sinabi niya. Sektor tayo sa Yes, may sektor tayo sa civilian at large. May sektor tayo sa mga accountant, sektor sa accountant, engineer. May sektor tayo sa military. Yun, pinakahuli. Ang dami niyang binanggit. May mga sektor tayong iba, intindihin niyo yan. Pagdating sa huli, military. Kayo bumasa. Bakit? Ganun. Huwag din nyo masyadong kasi hindi naman lahat maluluko ninyo. Alam na lahat na. Pero Tatay Diggs, ang dami kasing budol-budol vlogger. Binudol na sila dati. Gusto na naman silang budulin ngayon. Ay, totoo naman yun eh. Kaya sabi niya kasi hindi naman lahat maluloko. May ganun kasi eh. Gusto nila, ba't kaya hindi na lang tumakbo yung mga vloggers na yun? Kasi gusto nila susundan sila ng tao kahit saan sila magpunta. Paulit-ulit binubudel. Takbo na lang kaya kayo. Huwag kayo paloko ha. Mga sektor na yan, kalukuhan to. So huwag ninyong ipilit. Magkagulo lang. Hayaan, huwag. Yung konstitusyon pang permanente yan. Poste yan. Ang batas could be changed from time to time. But a constitution remains to be intended to remain solid and poste for governance. Tandaan na, poste ang konstitusyon, hindi ang basta-basta papaltan ha. From time to time, you might want to change some provision of the constitution, but let it remain na ganyan. Yung some provisions, palitan natin. Pero yung Constitution mismo, maganda ito. Nothing is absolutely wrong with the Constitution right now. Now, maghanap kayo ng wrong, manggaling sa inyo yan. Magkagulo lang ang bayan. Hindi katanggap-tanggap. Alam ninyo, hindi lang ako. Ako retired na, wala na ako.
ano na ako, piece of paper na lang ako. Pero ang sinasabi ko lang yung wisdom, pati yung gusto ng tao. Huwag ninyong ipilit yan. Kasi kung ipilit ninyo, mapipilitan rin ako magsalita in public. Yun. Alam mo yung sinabi niyang yun? Kasi kung pilitin ninyo, mapipilitan ako magsalita in public. At yung sasabihin niya sa public, doon kami muntik malaglag sa kinauupuan namin. One praise. Sabi ko nga naku, Tatay Diggs, pag sinabi nyo yan sa media, yang one praise na yan, headline yan for 6 months. Parang yung tambaluslos hanggang ngayon ginagamit pa rin. In time, pag ipinilit nyo, kaya rest assured, magsasalita si Tatay Digong kung ipipilit tong PI na ito. Ayaw lang niyang pumunta roon kasi baka masira ang Pilipinas. Kasi matindi yung bahong pasasabugin niya. Ayaw niya tayo mapunta roon. But, tayo na supporters, ipagpatuloy natin yung sigaw sa pagkontra dito sa PI. Na wag na tayong umabot na mapilitang magsalita si Tatay Digong. Hanggat maaari, hindi na yan matuloy. Kasi kung ipipilit, ayaw rin naman natin may hindi magandang mangyari. I mean, wala po tayong tinatakot, okay? But definitely, alam naman natin pag nagsalita si Tatay Digong. Yung sinabi ni Tatay Digong before hanggang ngayon, bakat Ito mas matindi ito. May madadamay pang ibang apelyido And I might campaign against it actively. PRRD in connection po doon sa question ni Banat nung una. Matindi po ang clamor ngayon para kayo po ay bumalik sa politika. And nabuhay po ulit yung pagiging patriotic ng mga Pilipino nung nakikita po nila na active kayo ulit sa politika in terms of pagkokomentaryo. Meron po ba kayong gustong sabihin sa mga Pilipino na talaga namang sumusuporta sa inyo? Ako ho'y kontento na. Ako ho'y komportable na. Ako ho'y maligaya na sa binigay ninyo na panahon na ako maging presidente. Tama na ho yan para sa akin. O wala na akong mahingi. Sinabi ni parang malungkot si Banat Bay nung sinasabing yung parang tama na, komportable na ako. Parang ayaw na niya. Parang malungkot si Banat Bay oo. Basta tao. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Pagod na ako. May mga anak ako ng mga politiko. So, hinayaan ko na lang sila sa buhay nila. Pero ako personally, ayaw ko na. But sabi ko nga, I would connect it with the a previous question that a possibility might arise that I might run for senator. I said it must be a compelling reason, not just a pang politika. Kung politika pang sweldo, okay na ako sa retirement ko. Sinasabi ni Tatay Digong, dapat talaga compelling reason. At yung sabi niyang ibubuking niya at magsasalita siya, ilalabas na lang daw niya yon kung talagang may matinding pagkakamali. Pero yung mga konting pagkakamali na misjudgment lang, hindi lang magaling, hindi ganito, andyan naman daw si Sara at saka may mga anak siya na pwedeng magtuloy. Unless, yung talagang lehitimong matindi talaga. Ibig sabihin yung talagang hindi lang dahil sa katangahan sa pamamalakad o kamalian, yung talagang garapal na illegal. That's how I understood it. No? Yung compelling reason yun ang ibig niyang sabihin.
Kain ako 3 beses Namumukha namin parang malungkot kami nung sinabi niyang parang pahinga na siya. isang araw. I do not need the money. I am not really young. I'm old. I'm tired. I'm through. Wag lang sana akong mapilitan na magtakbo because I have to be there in the midst of governance para marinig ang boses ko. Kasi ako from the outside, wala akong masyadong, well, not really the clout, but the message might not really be that clear to the people. Ngayon, kung senador ako, magsabi ako, alam mo ito, masama ito para sa atin. Huwag natin gawin ito na every time na may constitutional change. Yung constitution pang permanente yan eh. Then, somebody started to, I said, nga wala. Nakailang ganun si Tatay Digong. Tingnan nyo yung video, yung mga patungkol sa PI. Siguro naman, nauunawaan nyo na. Ayaw ni Tatay Digong sa PI. Period. Natuloy hinto na ito. Hintuan na natin ito. Hintuan na natin ito. Tumahimik na kayo dyan para... Namimiss po nila yung gikan sa masa nyo po na programa. Di ba? Bumalik na po ang SMNI. Sana daw makabalik na yung gikan sa masa. Oo. Yun ho ang plano ko para alam mo, idol kita. Baka Sana all. Idol daw ni Tatay Digong si Banat Bay. Naku, sana all. Nanonood siya. Sinasabi niya nanonood siya. Ramdam ko yung sinagot to ni Tatay Diggs. At off the camera, ramdam ko. Gusto niya na magsalita. Si Tatay Digong, bagamat alam natin may edad na, hindi ko. Mas matanda sa akin yan, obviously. Pero yung wisdom niya, kumakawala eh. Kaya gusto magsalita. Nakikita ko talaga yung tatay ko dito. Yung wisdom, kailangan ilabas. Kailangan sabihin. Kasi napupuno ng wisdom eh. So, naramdam ko talaga yung eagerness, yung excitement niya na makapagsalita sa gikan sa masa. Hindi ko nga lang na follow-up question kasi hawak ni Banat ba yung mic. Sasabihin ko sana, kung walang gikan sa masa, kay Banat Bay ka na. Pwede naman eh. Usap-usap na lang kayo kahit di na kami kasama. Importante nadirinig yung boses nyo on a regular basis. Kung yung ibang mga politician, hindi man lang natin marinig ang kanilang boses sa nangyayari sa state of the nation, kung anong kalalagayan ng bansa natin, kailangan si PRRD kahit ordinary citizen na lang, wag niyang gayahin yung mga politikong parang walang pakialam sa atin na hindi man lang nagsasalita. Dapat magsalita si Tatay Digong. Kasi natutuwa ang taong bayan eh. No? But anyway, siguro naman matutuloy na yung gikan sa masa, pero marami kang Tatay Digong pwedeng pagsalitaan. Mimik, sundan ko yung style mo, pang-provincial lang man yung akin, hindi naman pang ano yun. Namimiss po nila yung gikan sa may pagkapareha sila ng style, dire-diretso ko. masa nyo po. Kasi gusto daw niya yung style ni Banat Po na programa. Di ba? Bumalik na po ang SMNI. Sana daw makabalik na yung gikan sa masa. Oo. Yun ho ang plano ko para alam mo, idol kita, baka mamimik, sundan ko yung style mo, pang-provincial lang man yung akin, hindi naman pang ano yun. Para rin na makapagsalita ako sa mga issues. I might, I do not want to be a part of a conundrum thing, ingay dito, ingay doon. But just to give a simple advice to everybody. Yes, Tatay Digong. Either against a certain measure or for a certain program. Weekly. Ganun lang yan. Huwag mo lang tamaan yung ko. Hindi, okay lang yan. It's really all about my country. Lastly po, sir,
message niyo po sa anak niyo si BP Inday na talagang grabe ho ang... Ka pa ba, Banatbay? Message mo kay BP Sara eh. Panay ang tanong mo kay Kitty. Nako si Banatbay parang gustong kunan sa mukha girl si Kitty. Ha? Ay, si Sara daw, si Sara tanong. Ano mensahe kay Sara? O, mga tumitira kay Sara. Atake sa kanya nitong mga nakarang araw. Ano pong message niyo kay BP Inday? Sabi ko nga kay Inday, ako magprangka ako. Kami Paputol ko kayo ha. Nilagay kasi nabasa ko yung nilagay ni Banatbay. Ha? So, hindi ko makakalimutan yung araw na yan. January 21, 2024. Kasi dyan, first time ko na-meet si Tatay Digong. Salamat kay Banatbay. Tsaka yung may mga birthday ng January 21, 2024. Happy birthday na rin sa inyo. Hindi ko makakalimutan yung date na yan at alam ko hindi nyo rin makakalimutan kasi birthday nyo. So happy birthday. I-greet natin yung may mga birthday ng January 21. Mag-ama. Sabi ko dahil dumaan ako dyan sa presidente. Pardon my statement this time. Sinabi ko sa anak ko, wala kang makuha dyan na, wala kang mapala. Trabaho ko lang every night, magdating yung papeles na ganun. Matapos ka sa opisina alas 10, alas 9, alas 11. Magkain ka tapos hindi mo na pirmahan, may pirma yan doon sa tao na ano mo yung secretary. Po kasi ang abogado, na-explain ko na po ito. No? Ganyan kasi rin yung tatay ko, mabusisi. Na-explain mo na lahat bubusisiin. Ganun po kadetalyado ang abogado. Gusto nila laging may ebidensya. Ultimo, alam mo to, kakain kami sa restaurant. Ipinapatago yung resibo para kung sakaling may mangyari sa amin. Kunwari na lason or nag-LBM o na food poisoning, meron kaming proof. Nasanay po kami ng ganyan. Ganyan po ang abogado. Ito kaya lagi niya yung pirma, kahit na nabasa ng ES niya, may pirma na ng ES niya, babasahin pa rin niya detalyado, hands-on. Ganun po kasi ang abogado. As far as I know, ganyan. Laging, kaya nasanay po kami, ebidensya. So nagtatago kami ng resibo. O pagkatapos, mga 3 days, 5 days, wala namang nangyari sa amin, doon pa lang namin itatapon yung resibo. Bakit? Kailangan ng ebidensya. Kumain kami dito, eto pictures, eto resibo, etc. Kasalanan nyo to. Ganon. So, ayaw niya yan para ka lang clerk, sabi nga niya. Para kang clerk pag presidente ka. Kasi, ang dami mong pipirmahan. Ayaw niya para kay Sara. Pero PRRD, former president, hindi naman po lahat ng presidente ganyan. Kayo lang. Yung iba nanonood ng concert. Iba-iba kasi eh. Di ba? Meron naman presidente biyahe. Masarap yun. Private plane eh. Hindi naman lahat nakaupo doon. Nagpipirma. Meron ding iba nasa yate. Merong iba alam niyo na kanya-kanya. Ha? Yung iba naman nagtatabako. Iba eh. Pero pag talaga sineryoso mo ganyan, kaya sabihin mo kay Sara, huwag seryosohin. Biyahe din. Sakay-sakay sa chopper. Naku, ano ba yun? Whom you trust. But the problem is, kung abogado si Inday, basahin mo talaga. Hindi po, January 22 na po ngayon. Ito po yung kahapon, nag-meeting kami. Nag-dinner lang naman, no? At may plano sila ni Banatbay. Hindi ko alam. Sabihin na naman, ba't hindi pinatokang si Banatbay? May plano sila, hindi ko alam. Basta, ano naman kaya reaction? Kasi takot ka magkamali eh. Makatapos niya mga alas 6, alas 7 ng umaga, matulog kami saan hanggang alas 12. Tapos alas 2, ligo. Punta. Ganon ang buhay mo. Para kang clerk. Sa totoo lang. Kung wala ka naman mong ambisyon other than really just being there sitting as a president, sitting meaning doon sa silya,
Walang kakwenta-kwentang buhay. Sabi dito, yung iba nagpupulburon. Ay, ano ba yun? Ba't may ganon? Teka muna. Ngayon ko lang na-discover, speaking of pulburon, mahilig pala to si Tatay Digong sa pulburon. Oo. Guaranteed po. Sinabi mismo nung asawa niya, si Hanilet nung pangalan, no? Tama po ba? Di ba? Sinabi mismo nung asawa niya. Kaya nung tinanong din namin, tinanong ni Banat Bay, ang hilig kasi magtanong to si Banat Bay kay Kitty. Si Kitty ba kung tatakbo? Ayaw nung mag-asawa. Magnegosyo na lang, kaliit-liit ng sahod sa negosyo. Kikitain mo naman yun, wala ka pang problema, wala kang kaaway. Sikat ka pa, may negosyo. Ngayon sa politiko, wala. Kaya ayaw niya. Ayaw nila papasukin si Kitty. May negosyo na lang daw. Pero doon ko na-discover, mahilig talaga, sinabi. At nalaman ko, mahilig, nagko-coke din to si PRRD. Dahil wala nga kaming order na soft drinks, umorder siya ng coke. Di nagsi-order kami. Pwede pala coke dito. Hindi ko napansin. Coke na kami. So yun, nag-inuman sila. Mahilig din pala si Banat Bay sa coke. Nag-inuman sila ni Tatay. Habang magkakwentuhan kami ni Boss Dada, nag-iinuman sila ng coke. Ayan. Sana malasing kayo dyan sa pulburong tinira ninyo at coke. Naku, masama yan. Pati yung ulam, baski gaano ka husay ng coke. Pagdating mo sa wala kang gana palagi. Kaya natuloy ako pumayat. Buti naka-recover ako dahan-dahan na ngayon. Wala talaga, sabi ko. Ako sabihin ko sa kanya. If it's only kung ano lang na... Tanong si Shirley, Disco, hanggang kailan ba tayo magdudusa? Tinanong din niya, hindi ko nababanggitin. Baka ayaw niya pabanggit yung pangalan niyan. Sino nagtanong? So hanggang 2028 tayo? Sabi niya lang, sa legal tayo, sabi nila. Sabi ni Tatay Diggs. We'll see, basta sa legal tayo. Wala kang makuha. At saka maliit yung sweldo. Makukuha mo yan dyan sa ano? Sa kaliit ng sweldo ng yawa na yan. Makukuha mo sa labas kung mag-practice ka. Pero kung sabihin mo na is there... Kasi abogado si, di ba, si Sarah. Mag-practice ka abogado, may lit yan. Lalo na kung ikaw ay abogadong di kampanilya, hindi abogadong vlogger. Yung abogado, lalo na yung sa mga abogado ka ng mga matitinding politiko at businessman, naku, laki ng kita niyan. Is there something in the presidency that would make you happy? Wala ho. Wala ho. Kung hindi ka kurap at ikaw ay nagtatrabaho. Tama naman si Tatay. Isipin mo, hindi ka kurap. Ang dami mo pang kaaway. Sabi nga ni asawa niya isipin mo, nagsilbi ka na, gusto ka pa nilang ikulong. Wala ka ng kinita, naghirap ka pa, ikukulong ka pa, galit pa sa'yo, dami pang galit, dami mo pang kaaway. Samantalang sa negosyo, kung magaling ka, meron kasing taong pinanganak talaga magaling sa negosyo eh. Anong hinawakang negosyo, putok ng putok eh. May utusan ka, bumubum yung negosyo mo. Walang stress. Politika, kung hindi ka kurap. Pero kung kurap ka, that is a different story. Kung hindi ka nagtatrabaho, biyahe-biyahe ka lang, that's a different story. Masaya ang presidente. Wala, I will not give it to anybody else. Pag kayo yung iba nang nagkikinig, talagang atat na atat kayo, go ahead. Pero para sa anak ko, yun ang masabi ko. But, alam mo, ang buhay, swerte. Kung ano may swerte niya, I will support her. Whatever that may be in the future. May tinatanong. Tingnan nyo mabuti. May tinatanong ha. Minute na ni Banat Bay eh. Kasi hindi ata maganda yung tanong ni Banat Bay. Tingnan nyo pagmumukha ni Tatay Digong. Observe nyo lang ha. Tatay Digong. Nagtatawa na kami. Naku,
Madadali pa tayong tatlo dyan, pambihira ka Banat Bay sa mga tanong mong yan. Tingnan mo yung itsura ni Tatay Digong, seryoso. Ilalabasan ba tayo dito? Ha? Loko-loko to si Banat Bay, oh. Damay-damay ito. Ako si Banat Bay na lang, hindi, kasi minute niya, so ibig sabihin na hindi for public consumption. Pero pagdating nyo sa live niya, tanungin nyo, oy, ano yung tinanong mo kay Tatay Digong? Bakit nyo minute? Paki-explain naman ulit natin, ha? Ang ganda kasi nung reaction, ha? Pag anong galing pa, si Dada naman, walang imik, sabi niya, pambira, saan kaya tayo tatakbo rito? Ha? May kalalagyan ka dyan, ha? Mainit na yung ulo kasi nito, dumating yung boyfriend ni Kitty. Hindi, joke lang, ha? Nako. Kasi kami, makakalusot kami, maliliit kami, si Dada, walang lulusutan dyan. Nako. Yan yung siguro yung sasabi na pag-uusapan. Meron silang pinag-uusapan. Sila nagbubulungan sila.